Inamin ni Pampanga Governor Lilia Pineda na mahirap sabihing wala ng wedding sa kanilang probinsya. Ang gobernadora ay ang asawa ng isa sa pinakakilalang wedding operator umano. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi itinatanggi ni Pampanga Governor Lilia Pineda na meron pang wedding sa kanyang probinsya. Ang hindi niya raw aaminin na siya ang operator nito, gaya ng ibinibintang sa kanya ni Archbishop Oscar Cruz sa Senado. 21 towns yan, maraming bundok, may sulok-sulok, may mga coastal pa ako, no? Hindi ko naman sinasabi sa yung 100%. Kaya sinasabi ko nga doon sa PD ko, sa provincial director ko, na bigyan niya ako ng report. Kung meron man, anuhin niya, hulihin niya. Ang gusto niya raw ipaunawa na ang kahirapan ng ugat ng kultura ng sugal. Kaya raw 100 million pesos mula sa kanilang taunang budget ang nilalaan ng Pampanga sa mga alternatibong kabuhayan para sa mga kubrador ng wedding. Survival sila eh. Sa pagkain nila, sa pampagamot nila, sa pagpasok nila sa eskwelahan ng mga anak nila. Diretsahan ang tanong namin kay Governor Pineda, ni minsan ba sa buhay niya ay nag-operate siya ng wedding para ipilit ng ilan ang tawag na wedding queen sa kanya? Hindi niya ito diretsahang sinagot. 60 years old na ako. Gusto ko yung bago man lang ako mag-retire sa politika, kasapi na ako sa gobyerno ngayon, mataas ang posisyon ko bilang gobernador. Ang talagang pangarap ko talaga na mabigyan ng disenteng trabaho yung mga kababayan ko. Pero ang kagaya ni Mang Alfredo, kubrador ng legal na small town lottery, hindi alternatibo ang ibang trabaho o negosyong ibibigay ng gobyerno. Hindi na rin ako makapaghanap buhay dahil nagkaroon ako ng diferensya sa katawan. Mag-waiting ka, sabi nila. Ano bang klaseng waiting yan? Sabi ko, STL. Tinanong ko, okay ka ako para kumita naman ako. Kung wala lang daw hulihan sa wedding dahil sa pag-iingay ni Bishop Cruz, tiyak na hindi rin daw kayang makipagsabayan ng small town lottery sa wedding na maliban sa mas malaki ang tama ng mananaya, mas malaki rin ang komisyon nilang mga kubrador. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi naman ng dating hepe ng PNP Intelligence Group ang aligasyon na isa siyang wedding operator. Ang tingin ni retired General Eugene Martin, nabanggit siya sa pagdinig kahapon sa Senado dahil kinalaban niya noon ang operasyon ng Small Town Lottery o STL. Ang STL anya ay ginagamit lang na front sa wedding. Idinimanda nga raw nila ang isang kumpanyang nag-ooperate ng STL sa Cagayan Valley, sa Kabikulan at Calabar Zone. Handa naman daw si Martin na sagutin sa tamang forum ang mga paratang laban sa kanya. Itinanggi rin ni Charlie Atong Ang na sangkot siya sa ilegal na sugal lalo na sa wedding. Si Ang ay kabilang sa mga pinagbintangan ni Senadora Miriam Defensor Santiago bilang pinakamalalaking wedding operator sa bansa. Ayon sa Senadora, yang si Ang na yan ang wedding operator umano sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Cavite, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Sa pagdinig naman ng Senado kahapon, lumabas ang haka-haka na si Ang pinagkuhanan ng impormasyon ni retired Archbishop Oscar Cruz tungkol sa wedding. Bagamat inamin ni Ang na nagkausap sila ni Cruz tungkol sa illegal na sugal bago yung pagdinig sa Senado, itinanggi niyang siya ang nasa likod ng mga pagbubunyag ni Cruz. Sa iba namang balita, may nakukulangan sa resulta ng investigasyon ng Incident Investigation and Review Committee kaugnay sa pang-hostage noong August 23. Meron din namang nagsasabi na sakaling matuloy ang pagsasampa ng mga kaso ay mababasura lang ang mga ito. Nakatutok si Lia Maniala. Medyo hindi ako 100% pa sa ngayon. So pinaaral ko sa ating Executive Secretary at sa Presidential Legal Counsel yung most especially in case we agree to the recommendations, how do you actually operationalize it? Meron ba talagang criminal charges na mapafile against whom? Anong degree of culpability? Anong specific charge? Sa bibig mismo ng Pangulong Noynoy Aquino nang galing, marami siyang tanong sa report ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC. Kaya niya ito pinapa-review sa kanyang Executive Secretary. Pero kung ang kilalang sharpshooter ng SWAT ng dating Western Police District na huwes na ngayon ng Metropolitan Trial Court na si Jimmy Santiago ang tatanungin, naniniwala siyang mapapawalang sala lang ang mga taong inirekomendang kasuhan kaugnay sa hostage-taking incident. Pagka nagkaroon naman ng charges, magkakaroon ng hearing yan, makikita naman kung ano ang dapat mangyari. Nakita mo naman, ginawa nila ang lahat. They have done their best.
Hindi gaya kahapon, hindi nasing emosyonal si Manila Mayor Alfredo Lim ng aming makapanayam at handa mangharapin ang anumang kaso laban sa kanya. Buo ang kanyang paninindigan, hindi raw siya dapat sisihin. Nobody can interfere or meddle in the negotiation. Not even the mayor, governor, senator, whatever you are, Secretary Robredo, Undersecretary Puno, pati si President Noynoy, sinisisi, ba't daw hindi nakikialam? Hindi ho pwedeng makialam eh. Ito rin ang paniniwala ng House Minority. Nakukulangan din sila sa mga pinakakasuhan ng IIRC. Tila may mga sadya raw iniwasan na opisyal ang komite. Secretary Robredo of the DILG with respect to the police officers and the local government officials. And with respect to the broadcast practitioners, they would be under the responsibility and accountability of Secretary Coloma and Secretary Carandaco. Eh bakit itong nakakataas sa mga alleged culprits ay hindi kasama doon sa mga recommend? Kaya sa gagawing sariling investigasyon ng House Committee on Good Government at House Committee on Public Order and Security, sina DILG Secretary Jesse Robredo at Communications Group Secretary Sonny Coloma at Ricky Carandang ang ipapatawag. Pati raw si Justice Secretary Laila De Lima, pagpapaliwanagin nila. We will not duplicate. Most probably si Secretary De Lima to tell us the process followed during the investigation and why certain ranking officials in the cabinet were sprayed. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Tiniyak ni Pangulong Noynoy Aquino na matipid ang kanyang pagbisita sa Amerika na nagaganap sa mga sandaling ito. Kasama niya roon ang naging katamban niya sa eleksyon 2010 na si dating Senador Mar Rojas. Makakatulong daw si Rojas sa mga usaping pangkalakalan. Mula sa New York, Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Simple pero naganda raw ng gusto ang Pangulong Aquino sa kanyang kauna-unahang paglabas sa bansa. Di tulad ng dating Pangulo, sa commercial flight sumakay si Aquino. Naglibot pa siya sa economy class at nakipagkamay sa mga pasahero. At sa unang stop sa San Francisco Airport, nag-enjoy daw ang Pangulo sa pagkain ng In-N-Out Burger. Sa New York, may mga US Secret Service na umescort sa Pangulo patungo sa Sofitel Hotel. At kwento ni Aquino, gumamit daw ng wang-wang ang Secret Service niya. Kontra man siya sa wang-wang dahil bisita lang sa Estados Unidos, wala raw siya magawa dahil hindi naman ang Pilipinas ang nag-ayon sa kanyang seguridad. Muli ring pangako ni Pinoy, lahat ng kasimplihan gagawin niya sa Amerika para makatipid sa budget. Actually, nag-inventaryo na kami kanina eh. Tapos parang dito may katapat yung pizza. Nung nasa Boston kami yung pizza, tsaka yung chow mein na talagang beef chow mein, talagang trip na trip ko doon. Bata malayo ron, Chinatown from here. So, yung pizza may katapat dito, masubukan ulit. Yung hindi chain. Nakapag-pizza na raw ang Pangulo kasama ang katandem nung nakarang eleksyon na si Mar Rojas. Bahagi si Rojas sa delegasyon ni Aquino sa Amerika. May senators here. Well, I think you'll have to ask him, but he also helps us with a lot of this business figures were people that he got to work with when he was in investment banking. So there is something about the personal touch, helping facilitate the process. Minsan ang napaulat na posibleng ma-appoint si Rojas bilang DSA Secretary kapag natapos ang one-year ban sa mga kumandidato ng eleksyon. Punong-puno naman ang schedule ng Pangulo. Katunayan, 12 attache case na puno ng dokumento ang dala nila at pinag-aaralan niya. I've been meeting so many of my counterparts throughout the world. So I think it is my duty to ensure that I am prepared before I do meet all of them. And we have something like 12 small attaché cases with all the briefing materials for each and every meeting that we will be conducting during the whole trip. Hindi pa nakaset ang one-on-one ni Aquino at US President Barack Obama. Pero makakapag-usap naman daw sila sa US-ASEAN Leaders Meeting na dadalawan ni Aquino at mga ASEAN leaders. Pagdating ng Pangulo sa New York, Martes ng umaga, nakipag-meeting agad ito sa presidente ng Vietnam. Inimbitahan ito si Aquino na bumisita sa Vietnam. Mula sa New York City, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
Sa kabila ng anilay pagtitipid sa Amerika, kinumpirma ng palasyo na kumuha sila ng isang public relations o PR firm para sa US trip ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang paliwanag ni Secretary Ricky Carandang, makakatulong daw ito para makakuha ng exposure sa US media ang Pangulo kasama na ang buong delegasyon ng Pilipinas. Niliwanag din ni Carandang na hindi malaki ang perang ginastos para sa serbisyo ng naturang PR firm. Sa ngayon, may mga nakahanay ng interview para sa mga pahayagan na telebisyon sa Amerika si Pangulong Aquino. When a foreign government or a government goes to a foreign country, they usually engage the services of different firms in order to help them get exposure to the US media. I would venture to say na hindi lang Pilipinas ang nag-hire ng PR firm for the purposes of this visit. Ang daming mga leaders na nagpunta sa US, and I know that it's SOP for any foreign government to do that. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 15 bahay ang nasurog sa Central Business District o sa sentro ng pagdenegosyo na Makati kanina. Hinihinalang na pabayaang talan ang sanhi ng sunog si Ian Cruz. Naka-Alerto 24. Kitang-kita ang malakas na usok sa bahaging ito ng Makati Central Business District sa gilid lamang halos ng Makati Medical Center. Ang mga bumbero sunod-sunod ring dumating. Sa cellphone video ito ni Roy Juanico, makikita ang lagablab ng apoy nang tupukin ng sunog ng alas 5:30 ng madaling araw ang residential area na kung tawagin ay Botanical Garden. Nasa gilid ito ng creek sa pagitan ng Amarsola at De La Rosa Street sa barangay Pio del Pilar, Makati. Gawa sa light material sa mga bahay, kaya naman mabilis ang pagkalat ng apoy. Pagkakarinderi at mobile canteen ay kinabubuhay ng karamihan sa mga residente roon. Maaaring napabayaan po yung kalan po na ginagamit po dito sa bahay ng isang nagangalan na Josie Bibar. Ano daw ginagawa nila? So, nagluluto sila? Nagluluto po, nagluluto. Ang alam ko po, doon sa may kapitbahay namin sa kabila, na parang umano yung tangke nila. Sa pagluluto po nila yan. Pasado alas 7 na ng umaga, naindeklarang fire out ang sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Sa impormasyon na kuha sa Makati Rescue, liban sa isang lalaking bahagyang nasugatan, wala nang iba pang nasaktan sa sunog. 15 bahay ang tinupok ng apoy kung saan humigit kumulang 50 pamilya ang apektado. Tulong ang hiling nila sa pamahalang lokal ng Makati. Mayor, sa Klulo po, para sa Botanical. Ian Cruz, Naka-Alerto 24. Isang konsehal mula sa Lanao del Sur ang pinigil sa Ninoy Aquino International Airport matapos siyang mahulihan ng 13 stick ng marijuana. Nakatutok si Steve Dailisan. Di nakalusot sa final security check sa NAIA Terminal 2 si Councilor Jeremy Giab ng Waol, Lanao del Sur matapos makapkapan at mahulihan ng umano'y 13 pinatuyong stick ng marijuana. Nakahalo raw mga marijuana stick sa kanyang mga sigarilyo na nasa loob ng cigarette case. Nang mabuking, agad siyang ineskortan ng PNP Aviation Security Group at di na pinahintulutang makasakay sa PAL PR Flight 819 na papuntang Davao. Dating Vice Mayor si Giab pero sa airport kanina, pakilala niya, Vice Mayor pa rin siya. Sa pag-conceal ng item, lalong-lalo na sa mga drugs na yan, marijuana, shabu, cocaine, marami kasing paraan ang tao kung paano itago. Regardless kung sino, kung ano man, as long as they violated the law. Hindi tinanggi ni Giab na pag-aari niya ang nakumpiskang marijuana. Gamot niya raw ito para sa sakit sa balat na psoriasis na matagal na rin niyang iniinda. Ipinakita pa nga niya ito sa mga pulis. Gaano katagal na po kayo nagmamarijuana, sir? 15 years. So pag nagmamarijuana ho kayo, Kung ano man yung explanation niya, suggestion ko, doon na lang siya magpaliwanag sa court. Pero ayon sa Philippine Dermatological Society, hindi raw gamot ang marijuana sa psoriasis. Ayon sa mga otoridad, pahirapan pa rin matukoy ang mga nagdadala ng pinagbabawal na gamot sa paliparan, lalo't kung nakatago ito sa katawan ng tao at di nakalagay sa bagahe. Metal detector lang kasi ang dinaraanan ng tao, kaya naman pinag-iibayin na lang daw nila ang pagkapkap. Nasa kustudiya na ng PDEA si dating Wao Vice Mayor Jeremy Giab habang isa sa ilalim naman sa lab test ang manakuhang stick ng marijuana mula sa kanya. Maharap din siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.